Sa nakaraan nating kwento ay natapos tayo kung saan ay nagawa nang ang matapos ng matandang traidor ang unang quest at nakatanggap ng isang item na kung tawagin ay Devil's Cultivation. Dahil dito ay masaya niyang sinabi na oras na para ipasailalim sa kanyang kapangyarihan ang buong soul. Pagpapatuloy. Pagkalipas ng ilang sandali nang matapos na ng matanda ang unang quest ay bumalik ang eksena sa nakaraang buhay ng ating bida, kung saan ay bigla na lang natigilan ang mga natitirang mga halimaw at lumingon sa direksyon ng gate. Ramdam na nila ang unti-unting pagbabago ng presensya nito, at ang paglakas ng enerhiyang ipinapalabas ng gate na ito. Maya-maya lang ay may bigla na lang na lumabas na isang ulo ng dambuhalang halimaw, at ang mga naunang lumabas na mga halimaw ay hindi na rin nakagalaw at nagmistulang mga langgam na lamang ang mga ito sa harap ng dambuhalang halimaw na ito. Kasabay nito ay ang biglang pagdilim ng kalangitan at ang unti-unting pagbagsak ng ulan, senyales ng isang pangyayari na maaaring ikakapahamak ng nakakarami. Kahit hindi pa ito nakakalabas ng tuluyan ay ramdam pa rin ang kakilakilabot na presensya nito, na kahit maging ang mga halimaw na nakatingin rito ay nakakaramdam rin ng takot dito. Mas lalo pang natakot ang mga ito hanggang sa parang gusto ng tumakbo ng iba palayo, nang umungol ng napakalakas ang dambuhalang halimaw sa kanilang harapan. Dahil sa laki ng halimaw ay unti-unti nang nawawasak ang gusali na kinaroroonan ng gate at ng mga nagtatagong mga sibilyan. Kaya labis na lang ang takot ng mga sibilyan na nagtatago sa shelter na ito, at ang mga nahuhulog na mga nasisirang bahagi ng gusali ay bumabagsak patungo sa kanila, dahilan ng kanilang pagtakip ng kanilang mga ulo habang nakayuko. Hanggang sa ito ay tuluyan nang nakalabas at ang gusaling kinaroroonan nito ay ganap na ring nawasak, buhat sa laki nito na lumagpas pa sa mga naglalakihang gusali na nakapaligid rito. Kasabay ng kanyang paglabas ang paglakas rin ng mga lumalabas na kidlat na parang ito ay binabasbasan ng kalangitan. Kaya ang ating bida ay hindi maiiwasan na mangamba ng ito ay kanya nang nakita at maramdaman ang tunay na lakas ng dambuhalang halimaw na lumabas. Kaya sa ngayon ay nanggagalaiti na may halong pagtataka niyang sinabi sa sarili, na ang boss monster na naging dahilan ng erosyon na kanyang nakita sa kanyang nakaraang buhay ay talagang napakalaki, at nagkaroon rin ng isang lindol na nagsilbing babala sa oras na ang napakalaking katawan nito ay lumabas na sa lupa hanggang sa tuluyan na itong sumambulat sa ibabaw. Matapos niyang maalala ang mga nangyari sa nakaraan, ay kanya nang tinitigan at pinapakiramdaman ang gate na nasa kanilang harapan habang muli na inihahanda ang sarili para sa pakikipaglaban. Sa pagkakataong ito ay nagawa na rin nilang maubos ang lahat ng mga naunang lumabas na mga halimaw, at bakas sa kalagayan ng mga ito ang hirap na kanilang dinanas mula sa kalupitan ng ating bida. Maya-maya lang ay unti-unti nang nag-iiba ang lakas ng presensya na lumalabas sa gate na kanilang pinapakiramdaman. Batid na ni Hyunwook na ang lalabas ngayon sa gate ay ang kanilang labis na kinakatakutan na boss monster, kaya kanya nang sinigawan si Kim Se-hee na dapat na itong maghanda at muling e-compress ang kanyang hangin. At ang kanyang mga sinabi ay kinumpirma na ng isang sistema na ang boss monster na sanhi ng pagguho, ang Dokaebi, o mas kilala sa tawag na dudol ay ganap nang nagpakita, na siyang magdadala pababa ng kapahamakan ng kalangitan, at walang awa na papawiin kung sino man ang manghihimasok sa kanyang teritoryo. At ito na nga katulad ng dati ay lumabas na rin ang ulo ng dambuhalang halimaw na ito, na may daladalang nakakakilabot na aura. Sa paglabas nito ay kaagad na itong sumigaw ng napakalakas, na yumanig sa paligid na direkta namang tumama sa kanilang dalawa. Ang pressure na ipinapalabas ng boss monster na ito, ay nagdulot ng labis na pangangamba sa ating bida, kaya kahit ang ungol pa lang nito ay sapat na para manigas ang kanyang buong katawan. Maging si Kim Se-hee ay hindi rin nakaligtas sa nakakabahalang pakiramdam na kanilang nararanasan sa paglabas ng kanilang napakalakas na kalaban. Dahilan ng kanyang labis na pagtataka na may kasamang pagdududa sa kanilang kakayahan habang nakatingin sa kanilang magiging kalaban. Nang hindi na talaga siya mapakali ay kanya nang tinanong ang ating bida kung talaga bang kakayanin pa rin nila itong talunin na dalawa, dahil ayon sa sinabi ni Hyunwook sa kanya na ito ay nangangailangan ng isang pangkat ng S-rank, kung saan ay sinagot naman siya ng ating bida na ito ay kanilang magagawa. Dahil ayon sa kanilang nasagap na impormasyon, na ang bagay na iyon ay kasalukuyang maglalabas lang ng buong kapangyarihan, kung ito ay nasa itaas na mismo ng lupa, sa ngayon sila ay nasa labas pa ng saklaw nito. At ito ang unang sanhi ng pagkaguho na ibinigay sa kanila ng kalangitan,
kung saan ay kasalukuyan ng nabubuo ang mga malalaking ipu-ipu mula sa labas, na sinasabayan pa ng malalakas na ulan at nangangalit na kidlat. Samantala ang dambuhalang halimaw naman ay mukhang nahihirapan na makalabas mula sa kanyang kasalukuyang kalagayan, dahil na rin sa kipot ng lugar ay nababangga naman ang ulo nito sa bawat paggalaw. Habang ito ay hindi pa tuluyang nakakalabas, ay wala nang sinayang na sandali si Hyunwook at siya ay muli nang naghahanda ng kanyang paboritong sandata, sabay sabi kay Kim Se-hee na ito ay ipinapaubaya na niya sa kanya, kaya dapat na nitong gamitin ang bawat kahuli-hulihan ng kanyang mana na meron pa siya. Nang walang pag-aalinlangan ay kanya naman itong kaagad na sinang-ayunan, at ibinuhos na ang kanyang natitirang lakas pa sa gagawin nilang pag-ataking dalawa. Pagkatapos at kanya nang pinakawala ng kanyang mga bowl ang metal, kasabay ng malakas na hangin na ipinapalabas ni Kim Se-hee. Gamit ng kanilang pinagsamang kasanayan, ay mabilis na nilang inatake ang kanilang labis na kinakatakutan na boss monster, layuning wasakin ang ulo nito, dahil kung ito ay kanilang magagawa, ay dito na rin magtatapos ang lahat sa lugar na ito. Hanggang sa tuluyan nang tumama sa dambuhalang halimaw ang kanilang pinagsamang pag-ataking inihanda, at ito ay nagdulot naman ng kaunting pinsala. Subalit hindi pa doon nagtatapos ang panggigigil ng ating bida, at kanya na rin ginamit ang kanyang pangmalakasan na kasanayan na Metal Smash upang siguruhin na ito ay hindi na talaga makakaligtas. Kung saan ay matagumpay niya naman itong napinsala ng husto, dahilan ng pagsigaw ng dambuhalang halimaw, dahil sa sakit ng kanyang sinapit sa kamay ng ating bidang mapanakit. Habang nakikipaglaban si Hyunwook sa boss monster sa ibaba, ay naririto naman ang matanda sa loob ng kanyang laboratorio kasama ang nakatakas na vampira, na tahimik lang pinapakiramdaman ang nangyayari sa kanilang kapaligiran. Matapos ng sandaling katahimikan ay muli nang natutuwang nagsalita ang traidor na matanda, na ang boss monster na sanhi ng erosyon ay nagpakita na, at siya ay nagmungkahi na bakit hindi na lang nila puntahan at tignan kung paano mamamatay ang mga mabubuti nilang mga sundalo. Hindi naman dito sumang-ayon ang vampira buhat ng sinabi ng matanda na sa oras na magpakita na ang boss monster ay ito na ang magiging katapusan ng lahat, kaya wala na silang dahilan para bumalik pa at muling tingnan ang mga kaganapan. Sarkastiko naman siyang sinagot ng matanda na kung alam ba nito kung bakit marami sa kanila ang nalilipol, ito ay dahil hindi nito binibigyan ng higit na atensyon ang mga detalye. Dagdag pa na pang-iinsulto ng matanda sa kanya, na iyong mayabang na pag-iisip na hinding-hindi ka mahihigitan ng kahit na sino na mas mababa kaysa sa isang S-rank, at ang kay-abangan na iyon ang magdadala sa inyong lahat sa kamatayan, kaya dapat na lang itong manahimik at sundan na lamang siya, dahilan ng labis na panggigigil ng vampira. Lumipat naman ang eksena sa hindi pa matukoy na lugar, kung saan lumitaw ang kasanayan ni Lee Min-hee na warp zone. At hindi na nagtagal ay lumabas mula rito si Lee Min-hee na walang kasama na para bang pasekreto lang siyang pumunta sa lugar na ito. Siya ay napunta sa isang tahimik na silid na hindi pa pamilyar at mabilis na naghanda upang proteksyonan ang sarili sa mga maaaring mangyari. Dahil sa katahimikan ng lugar ay hindi naman niya maiiwasan na magtaka, kaya kanya na lang minura ang ating bida na siyang nagpadala dito sa kanya. Bago pa man siya napadpad sa lugar na ito, ay nag-usap muna silang dalawa ng ating bida, kung saan ay kanyang tinanong si Hyunwook kung talaga bang dalawa lang sila ni Kim Se-hee ang magpapaiwan at haharap sa sanhi ng erosyon na ito, dahil ang erosyon ay hindi man lang may kukumpara sa isang pulang gate, at ito ay positibo namang kinumpirma ng ating bida. Ayon kay Hyunwook, ito rin ang dahilan kung bakit niya nasabi na maswerte pa rin sila, dahil ang hindi kapani-paniwalang makitid na sementong lagusan na ito, at ang boss monster na may pambihirang laki, at ang tubig na lumalabas dito ay isang bihira at hindi pa nagagawa na pagkakataon. Kaya bago pa man ito makarating sa ibabaw, ang halimaw na iyon ay hindi makakagamit ng 10, ay hindi, 100 ang kapangyarihan nito. Sabay hiling kay Lee Min-hee na gusto niyang ibigay lang nito ang kanyang tiwala sa kanila sa ganitong sitwasyon, at gawin na lang ang ibang bagay, dahilan ng pagtataka ni Lee Min-hee sabay tanong kay Hyunwook na kung ano naman ang kanyang magagawa. Sinabi ni Hyunwook sa kanya na nais nitong ipahanap sa kanya ang hideout ng isang nilalang na nagko-control kay Gong Ig-tae, dahil kung ito ay may ninanais na ibang bagay, dapat ito ay mayroon talagang isang personal na espasyo sa kung saan, upang may sigawa ang mga paghahanda nito. Dagdag pa na paliwanag ni Hyunwook na lugar na ito at maihahalin tulad sa isang laboratorio, at ito ay maaaring nakalock sa likod ng isang magic circle na ginagawa itong invisible. Naguguluhan namang nagtanong si Lee Min-hee na pagkaganon,
ano naman ang kanyang dapat hahanapin sa lugar na iyon, kung saan na mabilis pa sa fast siyang sinagot ni Hyunwook na ang kanyang hahanapin ay isang antidote. Upang malinawan talaga si Lee Min-hee, ay muling ipinaliwanag ni Hyunwook sa kanya na kung isaalang-alang ang paraan kung paano namatay si Gang Ik-tae, ito ay parang gumamit ang nilalang na ito ng isang uri ng lason na nakabase sa mana, dahilan ng pagsigaw ni Lee Min-hee na kung ano namang klaseng lason ito, at kung sila ba ay nalason na rin. Kaya pinagsabihan naman siya ng ating bida na hinaan lang niya ang kanyang boses at baka may makarinig sa kanila, dahil kung ang impormasyong ito ay makalabas, hindi lang ang kanilang platon ang mapapahamak kundi pati na rin ang mga sibilyan, at siya na lang kasama si Kim Se-hee ang haharap sa sanhi ng erosyon kahit ang magiging kapalit pa nito ay ang kanilang buhay. Pahabol pa niya na gayunpaman, kung hindi ni Lee Min-hee magagawang mahanap ang antidote ay mamamatay pa rin ang lahat ng naririto, kaya si Lee Min-hee talaga ang susi upang magtagumpay ang kanilang operasyon, dahilan ng pagkagulantang nito, at sa kanya itinalaga ang napakahalagang bahagi ng kanilang operasyon, kaya dapat niyang mahanap ang lunas na ito. Dahil dito ay naiinis niyang sinabi na ayos lang na siya ang magiging susi sa pagtatagumpay ng operasyon na ito, at mailigtas ang lahat ng naririto. Subalit siya ay naguguluhan kung paano niya naman dapat mahanap ang lunas sa napakalawak na shelter na ito. Bumalik naman ang eksena sa ating bida, kung saan ay nagawa pa ring mabuhay ng dambuhalang halimaw matapos nitong tanggapin ang pinagsamang atake nilang dalawa ni Kim Se-hee, na kanya pang ginamitan ng pangmalakasan niyang kasanayan na Metal Smash. Kaya labis na lang ang pagkabahala ni Kim Se-hee hanggang sa nanginig na ang kanyang buong katawan dahil sa takot na kanyang nararamdaman. Maging si Hyunwook ay hindi rin makapaniwala na ang kanilang pag-atake ay masyado lang mababaw, at hindi man lang ito nang nagdulot ng malubhang pinsala, dahilan ng kanyang pangangamba na bakas naman sa kanyang mukha at nanginginig na katawan. Mariin nilang tinatitigan ang dambuhalang halimaw na hindi pa rin gumagalaw sa kanilang harapan, at pinapakiramdaman ang maaaring susunod na mangyayari. Makalipas ang ilang sandaling pananahimik ng halimaw, ay muli na nitong idinilat ang nangangalit nitong mata. Kasunod nito ay unti-unti na niyang ibinubuko ang bunganga nito bilang paghahanda ng isang pag-atake. Maya-maya lang ay lumabas mula sa kanyang bunganga ang mga galamay na parang bulate upang gagamitin ito sa gagawin nitong paghihiganti. At ayun na nga, kaagad na nitong inatake ng sabay si Hyunwook at Kim Se-hee gamit ng mga galamay na ito, kung saan ay nagawa naman nila itong maiwasan. Kasabay ng kanyang pag-iwas ay kanya na ring ipinalabas ang kanyang sibat at muli na namang naghahanda para hampasin ang galamay na kanyang iniwasan. Subalit bago pa man niya may sigawa ang kanyang inihahanda, ay may isa namang pag-atake ang papalapit na sa kanya, dahilan ng kanyang pagkawala sa balansi ng bahagya. Ngunit bago pa man siya matamaan ay mabilis na niyang ginamit ang skill chain, upang kaagad na makaalis sa kanyang kinaroroonan at maiwasan ang biglang sumulpat na galamay ng kalaban. Pagkatapos ay kanyang sinabi kay Kim Se-hee na kailangan na nilang mapabagsak ang halimaw na ito bago pa man mabura ang Northern Soul kahit anuman ang mangyari. Tumugon naman si Kim Se-hee na kung paano naman nila iyon magagawa, habang patuloy pa rin sa pag-iwas sa mga nagwawalang galamay ng kanilang halimaw na kalaban. Pasiga namang sumagot si Hyunwook na siya ay papasok sa bunganga ng dambuhalang halimaw na ito dahil iyon na lang ang tanging paraan na kanyang naisipan. Kung saan ay pag-alit naman siyang sinigawan ni Kim Se-hee na kung siya ba ay isang baliw, buhat ng hindi nito moari kung ano ang sinusubukan niyang gawin. Ngunit kung siya ay makakagawa ng kahit isang maling hakbang, at kahit magawa man niyang mapaslang ang boss monster, ay hindi naman niya magagawang makabalik at siya at makukulong sa malaimpyernong lugar na ito, kung saan naruroon pa ang katawan ng dambuhalang halimaw na kanilang kinakalaban. Batid naman ni Hyunwook na ganun nga ang maaaring mangyari. Sa kanya, kaya muli niyang sinabihan si Kim Se-hee na bago pa man mahaila ng boss monster ang ulo nito pabalik sa ibang mundo. Ito ay kanya nang gagamitan ng kanyang ipinagbabawal na teknik, na one shot, one kill, at ito ay kanya nang pababagsakin sa pamamagitan lang ng isang pagsabog. Nang walang pag-aalinlangan ay mabilis na siyang sumugod patungo sa boss monster habang iniiwasan ang bawat pag-atake ng halimaw nilang kalaban, sabay nakiusap kay Kim Se-hee na gamitin na niya ang kanyang mga espiritu ng hangin upang panatilihin ang ulo ng boss monster sa lugar, nang hindi nito magawang mahaila pabalik sa ibang mundo. Kasunod nito ay pinatigas na ni Hyunwook ang kanyang katawan upang paghandaan ang kanyang dapat gawin, habang sinasabi na magpahanggang ngayon, ay hindi pa siya nagkakaroon ng kahit isang pagkakataon na hindi mailagay sa kapahamakan ang kanyang buhay.
Hanggang sa siya ay tuluyan ng nakalapit sa napakalaking bunganga ng halimaw, habang pinagmamasdan lang naman siya ni Kim Se-hee. Ramdam ng Boss Monster ang pagpasok ni Hyunwook sa bunganga nito, ay kaagad na nitong itinikom ng malakas upang hindi na talaga makakaligtas ang ating bida. Bilang tugon sa pakiusap ni Hyunwook kay Kim Se-hee, ay kanya na ring ipinadala ang kanyang mga espiritu ng hangin para pigilan ang ulo ng Boss Monster na makabalik sa kabilang mundo. Gamit ng kanyang natitirang lakas, ay pilit niyang pinapanatili ang Boss Monster sa kasalukuyan nitong kinaroroonan. Subalit kahit ano pa man ang kanyang pagpupumilit na puwersahin ang kanyang sarili, ay sadyang naabot na talaga niya ang hangganan ng limitasyon ng kanyang katawan, dahilan ng labis na siyang nahihirapan. Hanggang sa unti-unti nang humihina at nawawala ang kanyang mga espiritu ng hangin na nakakapit sa ulo ng kanilang dambuhalang kalaban. Kaya labis na lang ang kanyang pagkabahala sa magiging kalagayan ng ating bida, buhat nang naabot na talaga niya ang kanyang limitasyon. Dahil dito ay tuluyan na niyang nabitawan ang ulo ng Boss Monster, at unti-unti nang bumabagsak ang kanyang mga alagang espiritu ng hangin. Sa labis na pagkabahala ay buong lakas na lang niyang isinigaw ang pangalan ni Hyunwook na baka sa kanyang mukha ang kawalan ng pag-asa na makakabalik pa ng ligtas ang ating bida. Rinig naman sa kapaligiran ng kanyang malakas na pagsigaw na parabang nawawalan na ng pag-asa na malalampasan pa nila ang gate na ito. Dahil ito ay hindi naman parte ng kanilang ginawang plano, kaya siya ay nalulumbay na napatanong na lang na kung paano na ito sa ngayon. Habang siya ay nagluluksa sa naging kalagayan ni Hyunwook, ay bigla naman siyang nagulat sa dalawang nilalang na sumulpat na lang sa kanyang likuran, habang nagsasabi na may isa pang nagawang makabalik ng buhay, kung saan ay mabilis naman niya itong nilingon sabay tanong na kung sino naman ang mga ito. Sa halip na sagutin ang tanong ni Kim Se-hee, ay nakangiti lang na sinabi ng matanda sa vampira na kung ano pa ang ginagawa nito, dahil kung hindi ito magtatrabaho, ay hindi ito magkakaroon ng makakain. Naiinis namang tumugon ang vampira na hindi ba siya niya tinatangkilik matapos siyang bigyan ng nabubulok na dugo. Dagdag pa ng vampira na hindi pa niya nakikita dati si Kim Se-hee, kaya siya at natutuwa na wala dito ang kahit isa sa dalawang sundalo na labis niyang kinakatakutan, habang naghahanda na para sugurin si Kim Se-hee. Sarkastiko namang sinabi ng matanda na parang mas makunat pa ang mga sundalong ito kesa sa kanyang iniisip. Dagdag pa ng matanda na sa katotohanan na ang Dokaebi ay lumalaban na tanging ulo lang nito ang nagkakasya sa gate, sa kanyang palagay na ang Boss Monster na ito ay meron ring bahagi ng problema sa sarili nito. Maya-maya lang ay muli na namang nanlaki ang mata ng Boss Monster na parabang meron itong nararamdaman na kakaiba. Pagkatapos ay bigla na lang itong napanganga habang meron namang nabubuo na isang maliwanag na enerhiya sa loob ng bunganga nito. Senyales na muli na namang ginamit ni Hyunwook ang kanyang bagong kasanayan na Star Bomba. Kaya labis na lang ang kanilang pagkabigla at hindi sila makapaniwala sa kanilang nasaksihan, at ang dugo ng halimaw ay tumalsik pa sa kanilang harapan. Hanggang sa tuluyan nang bumagsak ang Boss Monster na labis nilang kinakatakutan ng hindi nila inaasahan. At ang pagkamatay ng Boss Monster na si Dudul ay kinumpirma na ng sistema, dahil sa pagkamatay nito ay bumaba ang pagkalat ng lamad at ang bilis ng erosyon, at upang tuluyan ng matigil ang sanhi ng erosyon, ay kailangan nilang mahanap at tanggalin ang pinakaugat nito. Pagkatapos bumagsak ng Boss Monster, ay may nararamdaman naman silang gumagalaw mula sa loob ng bunganga nito. Kasunod nito ay ang paglabas ng isang kamay ni Hyunwook, senyales na walang nangyaring masama sa kanya, at matagumpay siyang nakabalik matapos niyang paslangin ang Boss Monster. Pagkatapos ay unti-unti na siyang tumatayo para lumabas na mula sa wasak na bunganga ng dambuhalang halimaw na ito. Hanggang sa siya ay tuluyan na ngang nakalabas, at kaagad nang bumagsak sa lupa na para bang nawalan na rin ito ng lakas. Sa pagkakita naman ni Kim Se-hee sa kanya, ay sa halip na mag-aalala siya sa kalagayan ng ating bida, ay mas iniisip pa niya na baka muli na namang naging hubot-hubad ang ating bida. Hindi nga talaga siya nagkamali sa kanyang inaakala, buhat ng unti-unti ng pagtayo ni Hyunwook na wala na namang suot habang tumatawa. Kaya labis na lang ang pagkabahala ng vampira ng kanyang kaagad na napagtanto na ang ganitong tawa, ay ang tawa ng isa sa mga sundalong kanyang kinakatakutan. Masaya naman silang hinarap ni Hyunwook, na ipinapakita ang kasabikan sa kanyang mukha na makaharap ang matagal na niyang hinahanap. Hindi pa rin talaga makapaniwala ang matanda na nagawang mapaslang ng ating bida ang ipinagmamalaki nitong Boss Monster, kaya nanggagalaiti na lang itong napatanong na kung paano ito naging posible.
Habang naguguluhan pa rin ang matanda sa mga pangyayari, ay tinawag naman siya ng ating bida sabay sabi na siya ay masaya dahil sa wakas ang kanya na ring nakita ang mukha ng kanina pa niyang hinahanap na traidor, habang parang baliw na nakatingin sa matanda na siyang tunay na apostate.